Niyanig ng bagong iskandalo tungkol sa insider trading ang financial markets. Napunta ang spotlight kay Forbes billionaire Manny Villar. Pero damay ang maliliit na stock market investor. Yan ang tatalakayin ni Newswatch Plus Business News anchor Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit. 1.4 billion dollars o 82 bilyong piso ang na-wipe out sa net worth o yaman ng property tycoon na si Manny Villar sa magdamag. Yan ay ayon sa datos ng Forbes matapos lumantad ang iskandalong insider trading sa kanyang listed company na Villar Land. Mula sa 30-day high na 1,229 pesos kada share sa Villar Land, nangalahati ang presyo ng stock sa 601 pesos nitong Martes. Nadamay ang iba pang publicly traded companies ng negosyante tulad ng Vista Land, ang higanteng korporasyon sa likod ng mga brands na Camellia Homes, Crown Asia at Vista Malls. Ayon sa Forbes, bumagsak sa $3.1 billion o 182 bilyong piso ang net worth ni Villar. Ang dating mambabatas ay nasa Forbes list of 50 richest people in the Philippines. Bukod kay late businessman na si Bobby Ongpin, si Villar na ang high-profile na Pilipino na kinasuhan ng corporate regulator ng insider trading. Isang paratang na itinanggi ng property mogul. Ngunit ano nga ba ang insider trading? Ang insider trading ay ang pagbili o pagbenta ng shares ng kumpanya ng mga taong naunang nakaalam ng mahalagang impormasyon bago pa man naisa publiko ito. Since he has that advantage, he can position early so that when the information is already released to the public, of course, many others will get into it. Well, the one who got in it first, then, he will enjoy the advantage of the stock, rising. Sa kaso ng Villar Land at base sa reklamo ng Securities and Exchange Commission o SEC, nag-press release ang kumpanya na higit 1 trilyong piso ang total assets nito ayon sa valuation o halaga ng real estate nito sa Villar City noong taong 2024. Sakop nito ang 3,500 hektaryang lupain sa South Luzon. Naengganyo ang stockholders kaya may artificial demand na nagpataas ng stock price. By February 19, 2025, sumipa sa record na 2,498 pesos kada share sa Villar Land. Matapos ang external audit, 35 billion pesos lang pala ang halaga ng total assets ng kumpanya. It's something that, it's really going to pique the interest of investors. Many invested in it because of that news. However, it turns out that from 1.33 trillion, it was just 35 billion. And so seemingly, investors were hyped, only to find out in the end that the value was not so. Nang sumadsad ang presyo ng Villar shares, damay pati maliliit na shareholders. Nakabawi ang stock prices matapos sabihin ni Villar na walang basehan ang mga paratang ng SEC. Nasa Department of Justice na ang kaso. Ano nga ba ang dapat tandaan ng mga maliliit na namumuhunan sa stock market? Is that a controversy or scandal can wipe out massive wealth overnight? Kaya para limitahan ang maaaring pagkalugi sa merkado, we should set our cut loss points. Cut loss point, it is a point at which, when the price is declining, when it hits that cut loss point, then you exit. Then you exit the trade already. Okay? It's a way of mitigating risks. It's a way of mitigating your losses. depende kung gaano ka-risk taker yung punto na mag-exit ka sa isang stock. Ayon kay Tanchanco, pwede ang signal ay kapag bumagsak ang presyo sa 7 o 8% below your buying price ay ibenta na ang stock. Minsan nang inihalin tulad ang stock market sa isang casino. The house always wins. Kaya payo ng mga eksperto, pag-aralang mabuti ang mga negosyo o stocks na bibilhin. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.